Ano ang mga kapangyarihan ng gobyerno sa ilalim ng saligang batas? Ito. Ito ang mga kapangyarihan niya. Police power. Ano ibig sabihin yan? Gawin ang lahat ng dapat gawin upang mapaunlad ang sambayanan. Ginagawa ba yan ng gobyerno? Kanya-kanyang sagot tayo dyan. Pangalawa, taxation. Pagbubuwis. Walang pamahalaan, walang gobyerno na tatakbo kung walang pera. Saan galing yung pera ng gobyerno? Sa marami. Maniwala kahit hindi. Sa marami. Yung tax ng mga kakonting mayayaman, maliit lang kung igahambing dun sa tax ng maraming mahihirap. O, alam ba natin yon? Dapat tinatanong natin yan. Yan ang ibig sabihin ng value-added tax. Pantay-pantay ang pagkakatax. Bakit mo ipapantay-pantay? Kami mahirap. Yung kokonte mayaman. Pareho ng tax sa Jollibee o sa McDonald's. 12%. Merong senior citizens discount. Kailangan umabot ka muna 60 bago ka magkaroon ng discount. Pero sa karamihan ng mga mahihirap, mga kabataan yan, wala pang 60 yung mga yan. Bayad din sila ng kapareho ng binabayad ng mga mayayaman. Yun yung taxation. At yung pangatlo, yung tinatawag na eminent domain. Ano ibig sabihin ng eminent domain? Ang ibig sabihin niyan, itong teritoryo ng Pilipinas kung saan nakasandal ang buong republika, maaaring gamitin ng gobyerno sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino noong nakakarami. Yun yung eminent domain. Kaya ito, tumutukoy ito sa teritoryo. Yung taxation, tumutukoy yan sa taong bayan. Sila ang gumagasta para mawaldas ng gobyerno sa kanyang mga proyekto na mas pumapabor sa kukunting mayayaman kaysa maraming mahihirap. Kaya nga, privatize yung kuryente. Privatize yung tubig. Dapat makikinabang dyan yung maraming mahihirap. Pero hindi. Ang nakikinabang dahil sa privatization, yung mga may-ari ng Maynilad, Manila Water, at saka yung mga telecommunications na bayad ng bayad, ang maraming mahihirap na walang katapusan. Pati na rin yung gasolina, pati na rin sa Malampaya. Nakinabang ba mahihirap dyan? Yun, mga kababayan. Kaya yung sinasabing police power, anong police power ang ginawa ng gobyerno para mapakinabangan ng maraming mahihirap? Aber, wala. Kaya mga kaibigan, ito yung sinasabi nating tamang tanong. Tama na yung mga kwento sa politiko. Pare-pareho naman sila eh. Yung sinasabi nila, 3 senador nakakulong. Di 24 sila eh. Ibig mo sabihin, yung iba, hindi na naakit ni Napoles. Hindi naakit dun sa pork barrel. Hindi kasama dun sa ghost NGOs. Kaya nga sila tahimik eh. Di dapat in-expel na nila yung 3. Kung naniniwala silang, hoy, ang dumi mo pala. Dapat ma-expel ka. Nahihiya kami sa iyo. Meron bang ganon? Wala. Bakit? Tahimik lang tayo. Baka tayo na sumunod. Di ba? Hindi natin matitiyak kung ano talaga nasa isip ng mga yan eh. Ang problema, hindi natin mabago yung katotohanan na kahit anong exhibition ang gawin ng mga politiko dyan sa Senado, sa Kongreso, parami ng parami yung mahihirap na lalong humihirap at pakonti ng pakonti yung mayayaman na lalong yumayaman. Iyon, yung taxation, mga kababayan. Pera yan.
yung yaman ng taong bayan, inililipat sa gobyerno. Ito yung mga kinokolekta ni Kim Hinares, na akala mo parang parang napakahigpit na emperador Akala mo sana kung alam niya, masasabi niya na nagagamit sa kapakinabangan ng maraming mahihirap. Ganun nga ba? Hindi. Dinadaan sa media, dinadaan sa dyaryo, sa press release. Pero hindi na kailangan ng press release. Tayo na lang mga kababayan, umikot ka sa Makati, umikot ka sa Quezon City, sa Metro Manila, sa buong bansa, nagkalat ang mga mahihirap na tila baga lalong humihirap. Quezon City, hindi Bangsamoro yan. Hindi yan Maguindanao. Yung mga tao nakatira sa kalye, sa tabi ng kalye, natutulog sa ilalim ng kanilang kariton. Yung babae, yung asawa, at saka yung mga anak, nandun sa loob ng kariton. Yung lalaki, nagbabalot ng plastic, doon natutulog sa labas ng kariton kasi hindi na sila kasya. Punta ka dyan sa Roses. Punta ka dyan sa Agham Road. Hindi ka na kailangan maggulagod ng Metro Manila. Paglabas mo pa lang, lumabas ka lang ng EDSA. Makikita mo na yung sangkatutak na mahihirap. Yun ang tinutukoy natin dito sa maraming mahihirap na lalong dumadami. At walang nagtatanong, bakit? Kasi nga, yung gobyerno na dapat gagamitin yung police power sa kapakinabangan ng nakakarami, hindi ginagamit yung police power sa kapakinabangan ng nakakarami, kundi sa kapakinabangan ng kakaunting mayayaman na sila ngayon tumutubo. Naliligo sila sa tubo, sa malampaya. Naliligo sila sa tubo, sa kuryente. Naliligo sila sa tubo, sa tubig. Sus, Mariosep, yung nawasa ang may-ari niyan, taong bayan Paano na-privatize yan? Kasi mga kababayan, ang utak privatization, nagsisimula yan sa utak ng namamahala sa ating gobyerno. Yung gobyerno natin, halos privatized na Privatized na ng Liberal Party. Hindi kasama taong bayan. Pipili lang kami ng magagamit namin sa kampanya. Kahit na sino nakaupong partido, ganun ang ginagawa. Hindi naman dinadala yung marami. Hindi naman nila inaasikaso yung buhay bawat araw nung nakakarami sa ating mga sambayanan. Hindi. Kaya nakikita natin mga kabayan, yung police power, nasasalaula. Naglalabas ng mga batas. Ano yung mga batas na nilalabas nila? Yung anti-piracy, yung sa sinihan. May pakinabang ba taong bayan doon? Wala naman Ang nag-aaway lang dyan, yung mga konting mayayaman, yung mga mamumuhunan na gumagamit ng makabagong teknolohiya. Pero walang epekto yun sa mga mahihirap ng ang usapin ay yung pagkain. Ngayon, mga kababayan, yung eminent domain, kaya yung Bangsamoro, hindi mo maiiwasang makisimpatya sa kanila. Bakit? Kung ganito lang din ang kalakaran sa buong teritoryo ng Pilipinas, mabuti pang dumahan-dahan na ng hiwalay yung mga kapatid natin mga Muslim. Kaya nga sila nagbabangsamoro Kami-kami na lang. Hindi nyo naman kami pinapansin Kami na lang. Baka maasikaso namin ang aming kapakanan. Ang mangyayari, yung eminent domain, nawawala. Opposite ng eminent domain. Sa halip na kunin ng gobyerno yung private property, kasi yung territory, dalawa yan private at saka public property. Ang ibig sabihin ng eminent domain, yung private property, pwedeng kunin ng pwersahan ng gobyerno sa kapakinabangan ng kabuuan ng sambayan ng Pilipino. Yung kukunin mo yung Bangsamoro,
kukunin mo yung ilang probinsya doon, hindi sa kapakinabangan ng nakakarami yun. Sa kapakinabangan yun ng mga taga Mindanao lang. Ay hindi ganun ang eminent domain. Ay nako. Kaya nga, hindi natin maunawaan saang probisyon ng saligang batas tumatakbo itong kasalukuyan nating pamahalaan. Maling daan eh. Tuwid na daan, pero maling daan. Tuwid sa kapalaluan. Tuwid sa pagbabawas ng ating teritoryo. Tuwid sa pagbabaluktot ng ating soberenya. Tuwid sa pagdami na mahihirap na lalong dumadami at lalong naghihirap. Tuwid sa kakaunting mayayaman na lalong kumukonti at lalong yumayaman. Ngayon, mga kababayan, kasunod na tanong. What is the common denominator? Sa lahat ng ito, ano yung dapat natin pagtuunan ng pansin? Isang bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin. Ayaw na. Ha? Ano, mga kababayan? Merong isang bagay, isang salita na dapat nating pagtuunan ng pansin at dapat nating lunurin sa mga tamang katanungan. Ano yun? Lahat ito, saan pupunta yan? Pera. Pananalapi. Ano ang sistema ng ating pananalapi sa ilalim ng saligang batas? Alam ba natin, mga kababayan? Oo, alam natin. Bangko Sentral ng Pilipinas ang namamahala dyan. Meron tayong clip nung probisyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa ating konstitusyon. Article 20. Sinasabi doon na magtatatag ang Kongreso ng Pilipinas at naitatag na, mga kababayan. Ayan, nakasulat dyan, no? Na Central Monetary Authority, yung mamamahala sa ating pananalapi. Sino yun? Yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero ang nakalagay, ang karamihan daw ng mga kasapi sa Central Monetary Board ay galing sa pribadong sektor. Anong sektor yon? Di banking sector, sus Mariosep. Tinatag ang Central Monetary Authority para i-regulate yung pananalapi ng ating bansa na ang nagpapakalat ay ang mga bangko. Pero, ang magiging miyembro, karamihan na magiging miyembro ng Bangko Sentral, ang nakalagay sa saligang batas, galing sa mga pribadong sektor. Kapani-paniwala ba yun? I-regulate nila sarili nila? Kaya doon makikita natin, mga kababayan, kung paano tayong naluluto sa ating sariling mantika. Tapos nasa Constitution pa. Kaya yung mga sumulat itong Constitution ito, marami papaliwanag to pagdating ng panahon. Sa kasaysayan, hindi pa ito nasisilip ng taong bayan. Bakit? Puro mali tanong natin eh. Ito ang tamang tanong. Bakit mayorya ng mga nagpapalakad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay galing sa private sector? Hindi pwede. Public office is a public trust. Public office ito, pero private officers. Ha? Di walang public accountability. Nakita nyo na? Kaya kahit na palubugin nila ang piso,
Wala silang accountability. Pag pinalubog mo yung piso, talo mo pang tinaas ng linggo-linggo ang presyo ng gasolina. Bakit? Yung pera ng pinag-uusapan eh. Sipin nyo mga kababayan, nung panahon ng Kastila dito sa atin, ang pera natin, ginto, piso, Kastila gold coins, galing sa Mexico. Kapalit nun, $2 ng Amerika. So, from 1899, na 1 peso is to $2, ngayon, sa pamamalakad ng mga Amerikano, sa pamamalakad ng napakarami na nating Pangulo, na napakarami na nating gobyerno, yung 1 peso to $2, naging 45 pesos to $1. Aba, hindi ka na kailangan maging ekonomista para makitang may lukuhan to. May kalukuhan to. Kasi connecting the dots ka lang Kaya ang tanong asan na yung mga ginto ng sambayan ng Pilipino? Asan na yung mga pilak ng sambayan ng Pilipino? Wala na sa coins natin Dapat yung coins natin, silver yun. Gold nga dati Ang tanong, asan na yung ating mga batayan ng yaman? Yun sa tinatawag na precious metals. Kasi sa international trade, mga kababayan, ang kinikilalang batayan ng palitan ng halaga ay yung ginto at saka yung pilak. Ang India, China, Russia, ayaw nang tumanggap ng dollar ng Amerika. Gusto nila ginto at pilak. Tayo, tanggap pa rin tayo ng tanggap ng perang papel ng Amerika. Yung perang papel nila, dati okay yon kasi pwede mo ipagpalit ng ginto o pilak yon. Ngayon hindi na. Katulad na rin ng pera natin. Yung pera natin noon, bago mag-gera, pwede mo ipalit sa bangko ng ginto at pilak. Ngayon hindi na. Nakalagay na lang, this is legal tender. Ibig sabihin, pinipilit ng gobyerno na lahat ng mga mamumuhunan sa bansa ay tatanggapin yung perang papel bilang kabayaran sa utang. Kahit na walang katumbas na ginto o pilak. Yun. Nandun tayo ngayon mga kababayan. Kaya yung perang papel natin, walang halaga yan. Yung perang papel ng Amerika, walang halaga yan. Hindi mo pwede pagpalit ng ginto at pilak. Ngayon, dahil maiksi lang ang ating panahon, tumalo na tayo doon sa pwede nating gawin. Kahit na yung ginto at pilak, mahalaga ba yan sa atin? Hindi mga kababayan. Para sa mga mahihirap, na napakarami, ang mahalaga, nakalista sa ating saligang batas. Hierarchy of rights. Ano yung pinakamahalaga nating mga karapatan? Life, liberty, kalayaan, property, ang ginagawa nilang batayan ng kabuhayan ay gold and silver. Sabi nila, ito ang tunay na sukatan ng yaman ng bansa. Totoo ba yan? Hindi totoo yan. Bakit? Makakabuhay ba yan? Madadagdagan ba ang buhay mo ng ginto at pilak? Hindi mo makakain yan Makakadagdag ba yan sa kalayaan mo? Hindi. Aalipinin ka nga niyan kasi maliit ang sweldo. Property, sige, kahit na may ginto ka, maganda yan. Pero pag ginutom ka na, araw-araw, gugutumin ka 3 beses. Matutulungan ka ba ng ginto at pilak? Hindi. Kaya doon makikita natin mga kababayan, ang tamang tanong, ang tunay na yaman ng taong bayan ay hindi rin ginto at pilak. Ang tunay na yaman ng taong bayan ay yung makakapagpa-maintain ng buhay, kalayaan,
at ari-arian. Pero unang-una na yung buhay at kalayaan. Yung bang marami na lalong dumadami na mahihirap at lalong lumihirap, matutulungan ba sila ng ginto at pilak? Sa kasalukuyang sistema, oo. Pero yan ay isang panaginip lamang. Ang dapat gawin ng mga mahihirap, magtanim, magsipag para mabuhay, para magkaroon ng kalayaan. Huwag na tayo mag-empleyo ng mag-empleyo. Pag utak empleyado tayo, magiging utak alipin tayo kasi alipin tayo ng sweldo natin eh. Kung itatanim natin yung kakainin natin, tayo huli ng mga isda na kakain natin, tayo magpapalaki ng mga babuyan at saka manukan na kakain natin, hindi natin kailangan ng ginto at pilak. Sa kanila na yan. Pero ibig sabihin mga kababayan, ang tunay na yaman at tunay na pag-asa na nakakarami sa atin ay yung ating likas na yaman sa ating bansa. Pagyamanin natin ito. Hanggang sa susunod po ulit, ito ang inyong bangkod nagsasabing, gumising ka, bayan!